Upang mas masiguro kaligtasan ng mga biyaherong sasakay sa bus ngayong Semana Santa, magkatuwang na nagsagawa ng random drug testing sa ilang driver ang Land Transportation Office o LTO at Land Transportation and Franchising Regulatory Board o LTFRB. Resulta nito, 15 driver ang nagpositibo sa paggamit ng illegal na droga. 2 ang mula sa Metro Manila, habang 13 naman ang mula sa Cebu. Ang driver mula Araneta Center Bus Terminal na nag-positive, nakansela na ang lisensya. Natanggal pa siya sa trabaho. Posibleng maharap din daw sila sa mga reklamo. Ang random drug testing ng LTFRB at LTO sa mga driver ng bus, yan ating tatalakayin ngayon. Okay, at para po sa ating talakayan, narito ngayon sa studio natin si Ma'am Julia Hatico, ang Press Relations Officer po ng Driver's License Renewal Center ng LTO. Ayan, baka hindi pa kayo nagre-renew, ha? Okay. At nasa linya naman po natin si LTO Chief ASEC Virginia Torres. ASEC, good morning po. Good morning po, Boss Arnold. Opo. Ano po yung, unahin ko lang po si ASEC, Ma'am Julia. Ano po yung parusa na ibibigay sa mga bus driver na nakita positibo sa illegal drugs? May nabalitaan po ako, ASEC, tinanggal agad sa trabaho? Ang sa LTO po, yan ikukuhanin namin ng lisensya at sa unang pagkakataon ay sususpindiyo muna namin sa kanyang trabaho at sasabihin namin yan sa mga may-ari ng mga bus companies. So, sa revocation naman ng franchise, we will recommend to LTFRB. So, dumaan ho ito sa tamang proseso, ASEC? Opo, yan naman po ay sa polisiya ng LTO at sa aming plano tungkol dito sa Ligtas Quaresma na pinag-usapan namin sa DOTC. Opo. At ito, may hirit ang ilang follower namin sa official Facebook ng unang hirit. Sabi ho ni Trick, ipakulong at huwag papasadahin ang mga yan. Humingi sila ng dagdag pasahe, tapos yung kinikita, pinambibili pala ng droga. Opo, yan po ay proseso doon po sa korte. Ang sa LTO naman po, yan ay tutuhanin yung lisensya at sila ay iimbestigahan mabuti kung ito ay una, pangalawa o ikatlong pagkakataon na isagawa nila itong illegal drug. The third time, revocation po ng license nila. Okay, ito hubang una, kunyari, positibo sa umpisa, may notice pa lang ho ba at bibigyan ng panibagong pagkakataon o tanggal na ho siya sa trabaho? Outright po ay kukuhanin namin sa kanila yung kanilang mga lisensya. Sa pagtanggal sa trabaho, yan po ay nandun sa karapatan ng may-ari ng bus companies. Pero sa LTO po, kukunin namin yung lisensya at ito ay sususpindi po namin because illegal drugs ay napakahirap po nito,
hindi tayo magkapagbibigay ng proteksyon sa ating mga pasahero. Okay. Doon naman po sa bus, yung roadworthiness po, ASEC, kamusta yung pagbabantay namin? Doon sa... Kasi binabantay namin yan yung baka maaksidente, yung pala may problema sa makina o kaya mga gulong, yung low maintenance na pag-usapan na rin ho yan, ASEC? Opo. Ang mga LTO po, umaga pa lamang, mga alas 5 pa lamang po ng umaga, nandun na po yung ating mga law enforcers, kasama po yung mga mekaniko ng tagahino. Pagdating kasi sa makina, ay hindi po alam ng mga taga-LTO. Ngayon yung mga gulong, mga ilaw, yung kanilang langis, yung tubig, yung roadworthiness ayang sa LTO po. Ang katunayan ngayon ay nandoon ang ating direktor sa NCR, sa bus terminal, ni si Atty. Joe Luguates, na siya naman ngayon ang naka-assign sa terminal. Okay. ASEC, maraming salamat po. Good luck po. Salamat din po sa inyo. Good luck din po. ASEC, Virginia Torres po ng LTO. Dito na tayo sa driver's renewal po. Kasama nga natin si Ma'am Julia Hatico. May tanong si MM Co Tuazon dun sa aming Facebook, pinost niya po. Unang-una daw po, Ma'am Julia, paano po nabigyan ng lisensya yung user? Meron naman ho tayong mga drug test, di ba? Yung urine test pag kumukuha ka. Paano ho nangyayari nga daw yun? Paano nabibigyan ng lisensya? Kasi ang sabi niya rito, pati ba naman sa LTO may under the table pa rin? Ayan. Reaction po ninyo. Ayan. Para sa iyo, good morning, Apo, Igan. good morning po. EM, no? Actually, yung pagbigay ng lisensya is under LTO, correct. But yung drug testing po is under DOH. So, ang pag-ooperate ng drug testing is under DOH. Ang LTO, pag nakita lang niya na negative ka sa drug test result, Doon sa hawak niyang papel, no? may swan nga kayo. So, Okay. sila lang yung implementing body. But I suggest to all who wants to renew their driver's license, doon na lang kayo mag-renew ng driver's license nyo located at the mall. Kasi meron na tayong mga driver's sa mga license mall. sa Okay. mga mall. Convenient siya, at mabilis siya, and ang maganda lang doon, talagang ini-implement yung drug testing. Wala fixer doon, kaya imposible yung under the table. So dito sa mga LTO, may mga nakapaligid mga drug urine testing center, hindi ho nakakasiguro tayo doon. Hindi tayo nakakasiguro doon kasi sa dami ng accreditation. Pangalawa is once na meron na silang hawak na negative na result, ang LTO lang ang gagawin lang nila is mag-issue na ng driver's license. So ang pinakamaganda lang talaga dito is para ma-eradicate natin yung mga user is yung enhancement of the law. Dapat tanong din natin sa Department of Health, yung kumuha ng lisensya ba, ihi niya ba talaga yun? Yun nga. Di ba minsan baka may ibang ihi na pinapagamit? Kailangan ho ba present siya sa pagkuha ng test, hindi pwedeng in absentia o yung pinapadala lang? Ay, hindi po. Actually, gaya ng sinabi ko, sa mga driver's license renewal center na located sa mall, ini-impose namin yung strict policy ng DOH. So, personal nyo kailangan gagawin to. In fact, for mail, there's a procedure na pag kumukuha kami ng urine sample, kailangan bukas yung pinto. Pagkatapos, may biometrics na rin, and at the same time, pinipicturean kayo. So, yung dumalabas sa result nyo, may picture Kayong nila. sa inyo talaga galing. May biometrics pa. Okay. Nationwide ho ba yan, yung serbisyo sa mall, o dito muna sa Metro Manila yan? Nationwide na po. Okay. I think we have more than 23 drug testing driver's license renewal centers in Mas the mall. mabilis din ba sa mall? Oo. At saka wala akong fixer sa mall. Yun ang kagandahan nun. Kasi... Magkakaroon pa lang. Hindi, wala ho. Wala. Bakit ba? Yung mga may-ari na mo, may mga gwardiya doon, hindi makakapasok yung mga fixer doon. At saka yung convenience na ibinibigay ng services ng LTO na nandoon na sa mall. Kasi, the aircon. You would rather go to the mall than go to the sides Pero ng bakit ano mga mall lang nagpa-participate dyan sa... Marami po. Robinsons, di ba? Meron Robinsons, Metro Point, Ayala MRT, Ayala Alabang, SM nationwide meron tayo. Ito, para ma-decongest din ito dito sa headquarters sa Isabi niyo. Okay. Tuloy-tuloy daw ho ba itong random drug testing sa ating mga bus driver? For this para dito sa Holy Week hanggang Monday tuloy-tuloy yan. Ano ba, voluntary ba o nagse-select? Kasi hindi ko alam kung voluntary o random. Alam ko pag drug testing, bawal yata yung voluntaryo, no? So, magtuturo ka ba o paano? Bali, actually, ang ginagawa nila ngayon is with the cooperation of the employer, ginagawa nilang random. Yung mga babiyahe, tinitesta nila bago, pag nakitang negative, pwede na silang bumiyahe. Kasi pwede yung maintrigan driver, ituro yung isang driver, eh. Di ba? ang nakakatawa lang kanina sa balita natin,
may isang nagboluntaryo, siya pa'y nag-positive. Di ba usually pag nagboluntaryo ka, lakas ang loob na magne-negative pa. Siya pa nag-positive. Probably because yun nga ho, dahil siguro he always challenged the system. Okay. Akala niya it doesn't work. Oo. So, it works. Ma'am Julia, gawin natin mas regular. Wag lang Holy Week, ha? Actually, ano yun nga ho ang inaano namin na, kasi ho to, nag-umpisa to last year under the leadership of Secretary Mar Rojas na free drug testing sa lahat ng mga bus terminal para maging safe yung biyahe nila itong Holy Week. Actually, hindi lang ho Holy Week, pati mga undas, Okay. Christmas, gumagawa na ho kami ng maraming activities na ganito para Tapos maging safe. sunod na natin yung taxi, sunod na natin yung jeep. Wala akong problema. Okay. Pati private na. Okay, maraming salamat. Ma'am Julia Hatico po, Press Relations Officer ng Driver's License Renewal Center ng LTO. Ayan po ating naging talakayan. Maging maingat po sa pagbiyahe. Magbabalik po unang hirit.